unang pasabog ni Poco, budget level friendly agad. So meron tayong Poco M8 series, ang Poco M8 Pro at Poco M8. So mag-focus tayo ngayon sa Poco M8 at kung matatandaan nyo, noong November lang naglabas sila ng malupit na phone ng Poco F8 series. Poco F8 Pro tsaka yung Poco F8 Ultra. At ang missing ngayon yung Poco F8. Kaya darating, no? Pero alam ko, darating naman this year yan. Pero bago muna yung Poco F8 na yan, ito muna yung base variant ng Poco M8. Ito yung pinakamurang phone ngayon this year ng Poco. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung magkano yung presyo nito. Pero isa lang masasabi ko, napakamura lang ng phone na to. Siguro maglalaro lang to ng 7,000 to 8,000. At ang nakuha kong variant dito is 8GB RAM, 512 na storage na agad. So, napakalaki niyan para sa isang entry-level na phone. Pero, kumusta naman kaya yung budget level phone na to pagdating sa camera? At paano kaya mag-perform to pagdating sa gaming? So, mamaya alamin natin yan. Pero, dito muna tayo sa box niya. Meron tayong yellow box dito. Sa loob ng box, meron tayong SIM injector pin, mga documentation, free jelly case Type-C cable, at 45 watts na fast charging. So, itong charger na to, 1 oras at 10 minuto bago ma-full yung phone mo. So, napakabilis niyan para sa isang entry-level na phone. Then, meron tayong curved design dito. May pagka-manipis yung phone. At sa back panel, meron tayong two-tone. Actually, ang nakuha kong kulay dito is color silver. Pero may naglalarong carbon fiber design o yung pinaka-black dito sa gilid niya. At kung titignan mo yung camera module, may pagkahawig talaga siya ng Poco X7. Nandito yung 50 megapixel camera natin, tapos yung depth sensor. At meron tayong ambient sensor dito, tsaka yung flash. At yung ginamit na materials dito sa back panel niya is made of plastic, pati yung frame niya. Hindi po glass ha. Sa mga ganitong entry level talaga, ganyan lang talaga yung makukuha natin. Plastic lang talaga. Pero premium naman siyang hawakan. Then meron tayong curved flow AMOLED display dito with 120Hz na refresh rate. At sa paningin ko naman, maganda yung kulay niya. Alam niyo naman yung AMOLED, di ba? Black sa black talaga. Kahit anong angle maganda siyang tignan. At magagamit ng mga rider natin to dahil meron siyang 3200 nits brightness. So may mga tao kasi na gusto talaga yung mga pagka-curve yung display nila. Ako personally, hindi ko nagugustuhan talaga yung mga curve AMOLED o yung mga curve na display. Kasi medyo nahirapan ako maghanap ng tempered glass at madali siyang matanggal. Yun yung na-experience ko sa mga curved display. Pero ang pinaka-selling point talaga ng mga entry level is the entertainment. Kung manood ka na Netflix dito, naka-wideband L1 certification sa siya, pero hindi activate dito yung HDR niya. Then sa YouTube naman, makakapanood tayo after 40 at 60 FPS. Maganda siya tignan, talagang smooth siya. Yun nga lang ang missing dito, wala po siyang video toolbox. At lalong-lalo na meron ding missing dito pagdating sa gaming. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. Pero maganda naman yung pagka-AMOLED talaga niya kung manood ka lang ng Netflix tsaka YouTube o kung ano pa yung mga gusto mong panoorin dito sa phone na to. At to be honest, gamit ko tong phone na to almost 2 weeks niya. Ginawa ko talaga, nilagay ko yung SIM ko. Meron tayong 5G connectivity dito Yung ibang entry level kasi 4G lang. Kung matatandaan ko nga yung Poco M7 Pro, nasa 4G lang yata yung connectivity nun. Pero dito naka 5G connectivity na tayo. Magandang senyalis yan para sa mga parating na entry level. Then sa battery naman, meron tayong 5,520 mAh capacity ng battery. Konting-konting na lang, 6,000 na. Pero kung social media lang, panood ng mga movies, mga ganun, tatagal siya naman siya ng isang araw. At kung gaming, mga 6 hours to 7 hours. Depende sa games na ginagawa nyo. Pero yung mga games na nilaro ko dito o yung tinest ko dito, hindi naman heavy graphical talaga. Mga Mobile Legends lang, Honor of Kings, PUBG Mobile, tsaka Call of Duty Mobile. At ito nga yung chipset niya na Snapdragon 6 Gen 3. Bago pa lang tong chipset na to para sa akin. Ngayon ko pala talaga siya natagpuan o ngayon ko pa lang siya talaga nagamit. So, nung nag-test ako ng Antutu score nito, hindi siya nagtuloy. O hindi ko pa talaga nakita kung anong Antutu score talaga nito. Kasi nung tinetest ko siya, hindi pa siya official. January 5 kasi nung ginagawa ko tong video nito. Pero ngayong lumabas na siya na January 8, ngayon ko malalaman kung anong Antutu score niya. Kung gusto nyong malaman, pumunta lang kayo sa page natin na Poltech TV dun sa Facebook. At kung di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa channel natin na Poltech TV sa YouTube. So ito yung tinest kong game sa Snapdragon 6 Gen 3 sa Mobile Legends. Kahit nasa high settings tayo, hindi tayo nakakuha ng 120 FPS. 60 FPS lang po yung nakuha natin. At ang napansin ko naman dito, maganda siyang maglaro 55 to 60 FPS. Pero kapag maraming applications na nakabukas, kailangan nyo i-close kasi magalag yung phone nyo. Yun yung napansin ko. So sa Call of Duty Mobile naman, 60 FPS din yung makukuha natin hanggang sa matapos yung laro. Kahit anong barilan dyan o anong nangyayari sa background, kaya-kaya ng Call of Duty Mobile to. Ayun nga lang, kahit 90 FPS, hindi tayo nakakuha. Which is given na yan para sa mga entry level. Sa PUBG Mobile naman, ito makakuha rin tayo ng 60 FPS hanggang sa matapos yung laro. At ang temperature na nakuha kong mataas dito, nasa Mobile Legends, nasa 41
1 degree Celsius lang. At nakita ko yan sa mismong thermal niya. Sa FPS meter natin, hindi talaga siya lumilitaw. Kaya gumamit na ako ng mga thermal imager dito para makita ko yung actual na temperature ng phone na to. At sa Honor of Kings, mas magandang maglaro dito ng Honor of Kings compared din sa Mobile Legends. Nakakuha tayo ng 60 FPS na stable talaga siya hanggang sa matapos yung laro. Walang lags, walang frame drops. At kung gagamitin nyo naman to sa heavy graphical na games like yung mga Genshin Impact, pwede naman. Kasi dun sa Mobile Legends sa Honor of Kings, nilagay ko lang sa medium settings para hindi siya mag-lag. Kasi nung tinry ko sa Mobile Legends, naglalag talaga siya. Kung heavy graphical naman yung mga games nyo, makakuha tayo ng mga 30 FPS to 40 FPS, which is hindi talaga maganda. At mas mag-iinit yung phone natin. So, ang problema ko naman dito, nung tinetest ko siya, walang lumilitaw na game turbo. Unlike sa mga ibang entry level ng Poco, meron siyang game turbo. Siguro kailangan pang magbigay ng updates. Ganoon talaga yung Poco. Hindi sila naglalabas ng updates kapag hindi pa lumalabas yung phone. Kahit nahawak na namin yung phone bilang isang tech reviewer. So makikita namin talaga yan after lumabas yung phone. Like ngayon, January 8 ngayon, dun pa lang kayo makaka-receive ng bagong updates. At sigurado ko na magkakaroon tayo ng game turbo pagdating din sa mga updates na to. So sabi ko nga sa inyo, mag-follow kayo dun sa Poltech TV na page natin sa Facebook. At marami akong i-update doon kung nagkaroon tayo ng game turbo at kung nagkaroon din tayo ng mga updates dito sa Poco M8 series. At ang bago dito sa Poco, meron tayong volume booster na umaabot ng 300%. At honest review naman dito, malakas naman siya kung nasa isang kwarto ka lang. Pero kung nasa labas ka, medyo matining siya. Nagkukulang ako ng konting bass tapos parang wala siyang mid, parang ganon. Kung kilala nyo ako, mahilig talaga ako sa music at nalalaman ko talaga kung maganda yung audio ng isang phone. So dito, matining talaga yung speaker niya at walang bass talaga, pero malakas. Hindi lang siya ganong kaganda para sa akin. So, yun yung honest review ko. At ito yung pinaka nagustuhan ko sa Poco M8. Maganda yung camera. Meron tayong 50 megapixel. At kung mapapansin nyo sa mga sample photos natin, maganda yung pagka-HDR niya, maganda yung blue sky, maganda yung green, tsaka yung red. So, sa broad daylight, o maganda yung sikat ng araw, mapapakinabangan natin itong Poco M8 pagdating sa camera. At kahit sa indoor, sa ganitong entry level, napabilib talaga ako ng camera niya. Birang-bira ako makakita ng entry level na magandang camera pagdating sa mga ganitong presyo. So, hindi siya ganong ka-sharp, pero makikita mo yung kulay, napakaganda. At pati yung skin tone ng subject dito, kung ang kuha talaga niya. Marami ako tinake na photos dito, indoor tsaka outdoor. Talagang satisfied ako. Wala kang masasabi dito pagdating sa camera. Lumalaban talaga siya, para siyang mid-range na phone, parang ganun. At meron tayong good news tsaka bad news pagdating sa video. So, unahin muna natin yung good news. Meron siyang 4K at 30 FPS. Ang bad news naman, hindi siya stable. So, expect na natin siguro kung ganyan talaga yung makukuha natin kasi entry level nga siya. Pero napansin ko naman dito kung steady video ka lang o hindi ka maglalakad, mapapakinabangan mo. Gumamit ka siguro ng gimbal kung gagamitin mo. Kasi sayang naman na meron siyang 4K 30 FPS kung hindi mo mapapakinabangan. Mag-gimbal ka siguro kung bibili mo tong phone na to. Pero sa kulay, sa nakikita ko, satisfied naman ako. Although hindi siya ganong kalinaw na 4K talaga kasi entry level lang to. Hindi man ibig sabihin na meron kang 4K 30 FPS o 60 FPS, talagang malinaw na siya. Depende rin talaga sa presyo ng isang phone. So, huwag kayong mag-expect na maliw talaga. Pero sa nakikita ko yung kulay, tamang-tama lang. Kung i-edit mo naman to, itaas mo lang siguro yung konting saturation tapos yung konting contrast at maglagay ka ng konting highlights. Pwedeng-pwede itong video na to. At pagdating naman sa front-facing camera, maganda rin naman yung labas niya kapag maganda yung sikat ng araw o kaya maganda yung lighting mo, makakuha ka ng magandang photos dito. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-sharp talaga. So, image yung makukuha natin. Yan yung talaga ginagawa ng algorithm ng Poco pagdating sa front-facing camera nila. At pagdating sa video, meron tayong maximum na 1080p at 30 FPS lang. Ito yung sample. Malinaw naman siya. At soap image din, pero pwedeng-pwede na. At hindi na ako masyado magsesilent sa ganitong presyo pagdating dyan, ha. Kasi kung iisipin mo sa ganitong entry level, sa mga ganitong kamura, yung mga ganito nun, parang nasa 10,000 pataas. Yung mga image na makukuha natin sa mga ganyang image, talagang 10,000 to mga 12,000 pa nga eh. Pero dito sa entry level na Poco M8, satisfied ako sa nakikita ko. So ayun, ang cons ko naman dito, may mga application siya na hindi mo kailangan. Siguro buray natin isa-isa. At may mga ads siya. At yung mga ads naman na yan, pwede nating alisin. At lalong-lalo na sa notifications, so i-off lang natin yon. Pero natuwa naman ako dito sa phone na to, naka-AMOLED display ka na. At muntik ko nakalimutan, meron ditong IP54 dust and water resistance. So magandang protection yan para sa isang phone na ganito. Naka 5G connectivity ka na, AMOLED display, 5,520 mAh capacity ng battery, mabilis mag-charge ng 45 watts na fast charging. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, meron siyang 4K 30 FPS. Yun nga lang hindi siya stable, pero kung gagamit ka nga ng gimbal,
pwede itong camera na to. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at tarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.